Hello, Rizalians, and welcome to the pilot episode of the Husay Rizal podcast, where we dive into the journey of being a student here at Jose Rizal University. I'm Kat, a third-year student of the Bachelor of Science in Legal Management from the College of Business Administration and Accountancy. And I am Mikey, a graduating student of Bachelor of Science in Tourism Management from the College of Hospitality and Tourism Management. At today, nako Kat, excited talaga ako. Kasi nabanggit na natin kung anong year na natin here at Jose Rizal University, di ba? So pag-uusapan natin ngayon yung Rizalian or yung Husay Rizal experience natin all throughout those years. Yes, and aside from that, Mikey, we're also going to explore kung paano nga ba or what it truly means to be part of the Rizalian community. True. So speaking of Rizalian community, sa mga experiences din natin, before everything else, bago yun nangyari, paano mo ba nahanap si JRU? Ikaw? Okay, ito. Fun fact kasi ako kasi talaga, I'm a province girly. So, I'm from Southern Leyte. Yes. So, shout out sa tanang Bisaya dira. Yan ako sa TV, ma. Hindi. So, aside from the fact na province girly ako, kasi talaga, I'm also a sports enthusiast. Or if you may call it. Fan ako ng sports. So, dati pa talaga, pinapanood ko na yung mga games, mga players from NCAA. So, dati pa rin, parang pinapangarap ko na parang gusto ko rin maging part ng audience or parang gusto ko rin maging part ng community na yung tipo na chini-cheer mo yung team mo. Parang ganun, gusto ko siyang ma-experience. So, yung hype mo. Yes, yun yung mga naging malaking factor sa pagpili ko ng university ko. And I've stumbled upon JRU and I found out how accessible and how convenient their enrollment process is. True, totoo. Oo. Lalo na sa akin, lalo na sa akin na province nga ako, from province. So, all I had to do was submit some soft copy ng documents ko. Yes, through online. Yes, through online. Documents na which I already have. Kaya medyo less hassle talaga yung pag-apply ko or yung pag-enroll ko dito sa JRU. So, yun. Doon nag-start yung journey ko dito. So, ikaw naman, Mikey, paano mo nahanap or paano yung nag-start yung journey mo dito sa JRU? Ako naman, bukod sa reason, by the way, yung ate ko kasi alumni siya ng JRU. Oo. Bukod sa reason na yon I was looking for a school kasi that offers quality of education but at the same time affordable. Yes. Ang hirap kasi talaga makahanap ng ganun. Lalo na sa buong Metro Manila. True. Kasi 'di ba usually ang tataas talaga ng pang-enroll in terms of reserving your slot, having your schedule and the process pa ng documents mo, ng papers mo, ang daming pwedeng gastusan pa. And since siguro naging factor din kasi na naapektuhan yung family ko ng pandemic, kaya naghahanap talaga kami ng school na affordable talaga. Taga saan ka ba, Mike? Since ako, province girly ako Ikaw, taga saan ka ba? Ako kasi before pa ako mag-aral dito, taga Morong kasi ako. So, paano mo nahanap ang JRU? Yung ate ko talaga nag-recommend. Kasi nabanggit niya na ang daming scholarships na ina-offer ni JRU. Ang daming scholarship, tapos affordable yung tuition fee. True. And at the same time, andito yung gusto kong course, which is tourism talaga. Tourism management talaga. So, I did apply. Tapos, I didn't know na for only 2,800 pesos, magiging Rizalian ka na pala talaga. Yes. All you have to do is pay a down payment of 2,800. Which is nakakashook, by the way. Nakakashook siya. Kasi very affordable. Akala ko, yung 2,800 na yun, mag-reserve ka lang talaga ng slot. Oo. Pero hindi ka pa Rizalian. Nagulat ako, may account na ako, may JRU email na. Yung diba? excitement na in-email ka na ng na part ka na talaga ng Rizalian community. Oo. So, sobrang pa nun, kasi diba, ahead ako ng isang taon sa'yo. Pandemic pa rin naman nun. So, mahirap talaga bumiyahe. But then, accessible si JRU. And, of course, yung learning software na ginagamit natin, which is the Canvas, yung Zoom and everything, lahat yun provided accessible. na. Yes, totoo yan. Because of the JRU email. Since eto, Mike, nabanggit na rin naman natin yung mga learning tools na ginagamit natin. So, paano ba yung first day experience mo dito sa school? Ako, ang first day ko talaga is online. Siguro yung first day ko na lang sa campus. Okay, sige. Para mas may, exciting. Kasi pag online, bahay lang naman, okay. Siguro yung highlight doon is, the first day na nandito ako sa campus, na nag-start na yung semester would be the Frosh Day. Kat, explain muna natin kung ano yung Frosh Day. Sige. Ang Frosh Day, guys, it's
one of the events na kinikater or in-organize ng JRU Oo. to welcome the freshmen, mga Yes. freshmen. Mm-mm. And also, the The Rizalians oo. in general. Kasi syempre, pagbabalik ng school, so yung Yes. excitement mo, parang gusto mo ulit pumasok sa classes mo, Totoo. gusto mo ulit makita yung mga kaibigan mo. True yan. So yun. So, Ako- kamusta yung nag-i-experience mo nun? Ako naman, nagulat talaga ako. Sabi ko, parang ang daming tao sa Qualong. Hindi naman ako informed na may party talaga. Kasi, guys, wag niyo ako i-bash. Pero nung nag-enroll ako sa JRU. Hindi na, i-judge lang. Wag. Joke lang. Nung nag-enroll kasi ako sa JRU, hindi ako naka-follow sa JRU page. Oops! Ano lahat na Red flag announcements. alert. Tapos, ayun nga, bumiyahe pa ako. Kung layo-layo ng biniyahe ko. Tapos, pupunta ako ng school. Kasi kailangan daw, mandatory daw. Sabi sa GC namin, Oo. punta sa school, ganyan-ganyan. Kasi first day ng, face-to-face na ulit, ganyan-ganyan. First face-to-face nyo rin yun. Ay, oo. Ay, hindi pa. Kasi yung prof ko noon, nasa ibang lugar siya. Kasi, naalala ko pa yon, first subject ko nung Frosh Day is FLN. Foreign language. Oh my God. Kailangan namin matuto mag-Mandarin. So, Mandarin kayo first day of school. For the nihaw kami ng first day of school talaga. Ganun pala yun. Pero all in all nag-enjoy ako talaga sa Frosh Day natin, Frosh Day experience. Kasi bukod sa, it's part of, alam mo yung warming up Yes, sa community natin. Sa buong semester. Oo, na parang, ang kulay na agad, first day of school pa lang. Ganun na kagad. kabongga. Oo. So, yun yung, siguro yun yung naging impact niya sa akin na parang ang dami kong i-expect for the semester. For the semester. Yeah, ganon. For the semester to come. Oo, Ganon. ng first day. Ako naman, Mike's, very memorable yung... Ito na nga. Ano na? Very memorable yung Frosh Day, first Frosh Day ko dito sa campus or dito sa Why? university. Ah. Kasi nga, di ba, province girly nga ako, di ba? Ah, So, bagong salta sa Manila. Kuya sa pamilya or ate sa pamilya. Ate Charot. sa pamilya. And then, first punta ko dito. Pero hindi ko na siya first time na pumunta sa campus. Yes. Actually, pumunta na ako dito to submit my other documents and pagkuha ng ID. Pero, first time ko yon na talagang ma-experience ng buong-buo yung crowd, Yes, yung quad. kulay. Yes, yung talagang Boom na boom talaga. Feel ko no, nung pagpasok ko ng campus, naalala ko, parang feeling a bit overwhelmed kasi ang daming tao. Oo, At ang saya talaga. yung drums ng ang tawag dito, yung parang festive vibe sa oo, drummers, sa oo. mga Jerry drummers. Ang saya, parang punong-puno ng excitement yung buong quad. Yes. And bonus pa, may nakita akong may pumuntang celebrity dito. Ayun. Isa yun talaga sa pinaka-best dito sa JRU, And ako, guys. di ba province ako, province True, girl. Hindi naman uso. Wag niya naman akong i-judge. Hindi So, na, medyo, no judgment tayo yes, dito. medyo ako parang, oh my God. Ganito pala dito, parang, ang Frosh Day, parang mall show. Oo. I love it artista. here. Parang ayoko nang umuwi. Oo. Ampunin niyo na ako dito. Parang gusto ko nang magpasama Dito na sa lang. mga artista sa GMA. Parang Oo. ganun. So, hindi lang yun. Hindi lang yun yung medyo memorable experience na nangyari sa Frosh Day ko. Ano ba yan? Kasi nung first day, Oo. parang may schedule ako nun for an interview sa org na in-applyan ko. So, after lunch ang schedule ko nun. So, syempre, bago first punta ko pa first dun. day, So, hindi first pa day. talaga ako. Hindi ko pa gamay yung mga buildings, kung saan yung mga rooms. Ako din eh. Diba? A, B, C, D, E. Saan pa yung dito, building B? Yes. So, nagtanong pa ako sa guard. Nagtanong pa ako sa guard nun. So, kuya, saan po ba yung B9? Kasi, I had a schedule interview for the journal. So, 1 p.m. So, 15 minutes prior to the schedule, nandito na ako sa campus. Kasi nag-lunch muna kami nun kasama ng mga kablock ko. So, pagpunta ko dito, wow! Asan ba yung B9? So, tinanong na ako sa guard. Uy, Kuya sa 4 years ko dito, di ko na alam kung saan yung B9. Oh, diba? Kasi B10 agad yun. B10, sabi ko, wow, saan kaya yung B9 dito? Kasi nung pagbaba ko, nung tinuro sa akin ng guard yung building B. So, ayun, bumaba ako from 4th floor ata or 3rd floor. Asan ba? B26, B10. Asan ba yung B9? May underground ba dito sa JRU? Papalawan ba dito? Coron Palawan ba ang atake dito? May underground ba? Wala. So, hindi ko mahanap. So, parang, oh my God, 20 minutes na ako naghanap. Imagine, parang may scheduled interview ako, tapos lapot na ako, Sabi ko, oh my God. So, parang last resort ko na talaga, nagpasundo na ako sa
sa mag-i-interview sa akin. Help me. Pa-help Kasi na. hindi ko na mahanap yung B9. So, sinundo ako. Nasa gilid lang pala siya ng B10. Magkasunod na talaga. Yes, B10. Tapos nasa gilid lang yung B9. So, hindi ko naman alam yun. Oo. So, nag-sorry na lang ako. Sorry po kasi hinanap po talaga yung B9. Oo. Kasi di ba parang naging, nahiya ako kasi syempre pag first interview, parang gusto mong magpa-impress, di ba? Pero tignan mo naman, hindi ka kilala ng nagsundo sa'yo na Totoo. mag-interview. Pero as a Rizalian, para kasing tatak na sa Rizalian na tumulong. Yes. Oo, Naging yung very mga warm din. naliligaw. Naging ano din siya, considerate siya sa akin. Naging Mga understanding. Oo, kasi Sabi mga, niya, hindi naman sila nakakaligaw ang campus ng JRU. It's just, ang dami kasi talaga nating building. ang dami Oo. buildings, ang lawak. So, hindi ko rin kasi alam na may, vicinity map. Yes. So, talagang iniisa-isa ko yung room, te. Kahit may vicinity map, kaya mo basahin. Oo naman. Ngayon, familiar na ako so kaya ko na. Kaya na. So, yun nga. So, naging considerate naman siya sa akin. Sabi, okay lang, sige. Kasi concern ko rin, baka minus points, ganun. Kumbaga, kasi late naman to sa first interview niya. Pero, eventually, natapos ko rin naman yung interview. And, naging part ako ng, which, pag-uusapan natin mamaya. Oo. So, ayun, yun yung mga naging first experience namin dito sa JRU, sa first day namin. Diba? So, parang kailan lang yun, Marks? Oo. Tsaka kasi, speaking of Frosh Day, yun nga, nag-welcome tayo ng mga Rizalians and all. Mga sisipin nga na baka sa simula lang magaling. Nako, hindi. Kulang na nga lang siguro, sa sobrang daming events ng JRU, buwan-buwan tayo may events. Totoo. Bukod pa doon, bukod sa event ni JRU, yung mga orgs. Kasi ang dami nating orgs. Ang daming student orgs, mga Oo. recognized student orgs, Yes. non-academic and academic orgs dito sa JRU. Which, every org, may event yan sila. Yes. Parang, I don't know if I'm not familiar, if talagang required ba na mag-event kayo, or talagang, plano nyo talaga na mag-create lang ng event para to cater kung ano mang kailangan nyo sa department. Kasi, yung sa tourism kasi, hindi namin siya iniisip as required siyang gawin. More on, parang pinapakita namin sa tourism body or sa tourism students na we have to celebrate the Tourism Day or the World Tourism Day to appreciate all of the cultures, the diversity that we offer in terms of having to communicate with each other nang hindi nawala kayong judgment sa isa't isa. Totoo. Whether kahit pa yan, sa race man yan or magkaiba man kayo ng culture, you have to embrace it. Ganun kaganda kasi. And ang dami naming event. Ano ang pangalan ng org nyo sa tourism? Okay, pala. PATA, the PATA JRU Student Chapter. Shout out mo na yung org mo. Hi. Kasi, officer ka pa ba ngayon sa PATA? Former officer ng PATA. So, dahil graduating, we have to let go some of priorities. Pero syempre, andito pa rin naman ang aking heart sa PATA. Oo. Sa tourism pa rin naman. Ako din actually. Ikaw. Ang org ko dati, first org ko talaga. Kasi ang TJ, The Journal, at The Harbinger to be exact. Yes. Pero sub-org siya ng The Journal, which is the official student publication ng university. So, parang from TJ, parang may nakilala akong si Jake, to be exact. Si Jake. Shout out kay Jake, student Yes. council president po namin sa Jakey. JRU. So, si Jake po ang nag-introduce sa akin naman dito sa RCH. Yes. So, doon nagsimula yung, RCH means Rizalian Campaign Heroes. Pwede nyo pong i-check out ang official Facebook page ng Rizalian Campaign Heroes. Yes, we're gonna At take this makikita nyo opportunity. po kami Charot. doon. If you wanna see more of us, just go to the page. Charot. True. And So, then, yun nga. balik tayo sa RCH. Doon nagsimula yung journey ko naman with RCH. So, mula nun, naging makulay ang buhay ko sa RCH. Totoo. Totoong totoo. Mapapatunayan natin yan. Yes. Kasi magka-org din kami. Member kami ng RCH. Yes. So, Up may until mga, now. Yes. So, speaking of pagiging member ng RCH, Mikes, pumunta naman tayo sa another topic naman. Sige, go. Since 4th year ka na, di ba? Ba yan? 4th year Charot. ka na ba? Gusto mo ba yung pagiging 4th year mo? Charot. Paano or nahanap or masasabi mo na ba sa sarili mo na nahanap mo na yung or na-embrace mo na yung inner hero mo? Alam mo, ang ganda talaga ng mantra ng JRU na yan. Yung find your inner hero. Kasi, Yes. di ba,
yun yung pinaka-ano natin kasabihan natin dito sa JRU, that you will find your inner hero at Jose Rizal University. With us. Yes, with us. Hindi lang basta sa school, but also the community True, talaga. true, The JRU community. Ako masasabi kong yes. I indeed found my inner hero here at Jose Rizal University. Kasi, ako, Since nasa ano ka na nasa dapit hapon ka na ng Oo, journey mo dito sa university, yung pagiging student mo, medyo pababay na yes, tayo. pag-good night ka na, Oo, pag-good night pa-sign ka. off, gano'n ba yun? Yeah. Siguro yung yung pinaka na-experience ko na, kaya ko nasabi na I really did found my inner hero, is yung part na pumasok ako dito nasa utak mo is mag-aaral ka lang. Mag-aaral ka, makakapagtapos ka, yung mga ganong eksena. Siguro, andun yung mga side thoughts na sasali ako sa mga org. Mm-hmm. Pero hindi ko in-expect na I would be able to showcase my talent. To discover din. Yes, at na-discover ko na kaya ko pala mag-host, kaya ko mag-perform on stage, kahit Dati ang ba daming nag-hosting tao. ka na? Hindi. As As in, wala talaga ako experience sa hosting at all. As in, zero experience. And then, kung meron man ako mga kanta na on stage, siguro sa loob lang talaga ng classroom. Oo, hindi ko na-experience na. Ang mo pala? Oo, as in, siguro sa Bisaya kasi na Ay, na Bisaya term. ka rin? Oo, hindi, Ilongga ako. Ilongga. Oo. Taga Bacolod kami. Malambing ka pala. Yes, very. Paano nga yung lambing? Hindi, ayun. Kasi sa term namin, bao ba? Bao. Like, alam mo yung turtle, di ba, may shell okay, siya. So, okay, pag mahiyain, andun siya sa shell niya. na lang. Oo. So, ganun ako talaga before. Hindi ako palasali sa mga competitions and all. But then, siguro isa sa pinaka naging factor is RCH. Yung mga bulong na kaya mo yan. Kaya mo naman yan ba't ayaw mo sumali? Diba? Oo. Parang ganun din ang nangyari sa akin. Pero mamaya na ako, ikaw muna. pero totoo yun kasi yung org natin ngayon, kasi diba magka-org nga kami, Magka-org Rizalian Campaign Heroes. Grabe yung exposure. Opportunities. The opportunities na nakukuha mo talaga. Oo, dito sa org namin. Kasi we are actually under the MCO. Yes. The Marketing Communications Office. Kaya ang dami talaga naming, kumbaga, privilege mo matatawag yun, Kat? Tingin mo? Yes, pwede namang makonsider na privilege. Pero kasi, talent din yun, Oo. Skill din yun natin. Ikaw yung magbe-benefit, yes. kumbaga. Tsaka, hindi rin naman tayo, hindi rin naman tayo may expose kung hindi rin natin siya deserve. Or, ayoko naman magbuhat ng sariling bangko. Pero, di ba, may nakita sila sa atin So, that counts for something. Ikaw, how did you found, or how did you find your inner hero at Jose Rizal University? So, wait lang. I comment ko lang yung growth mo pala since na-mention mo na from senior or from high school. Dati pala hindi ko pala sali ng competition. Ngayon, hindi ko maiisip na ganun ka pala dati kasi Totoo. Lagi kitang nakikita as someone na very courageous, very confident with everything that you do. So, yung growth mo pala with JRU is very bongga. Yeah, like, grabe talaga ang At dahil dyan, ito ang score mo. Hindi. Ikaw. Okay, sige. Siguro ako, hindi ko pa pwedeng hindi ko pa siya nakakonsider na nahanap ko na yung, inner hero ko. Hindi pa. Pero, ramdam ko na, andun I'm on na. my way. Oo. Parang lagpas ka na kumbaga sa... Yes. Kasi parang feeling ko talaga, and alam ko, ngayon masasabi ko na masaya ako sa ruta na tinatahak ko. Yes. So parang, ini-enjoy ko na siya ngayon. Kasi nung mga first 2 years ng buhay ko dito, parang, ang focus ko lang noong mga first year ako, parang to discover na mabilong ako sa isang community or sa isang environment. So, medyo yes ako nag-yes to all these opportunities. Yes! Hosting, yes! Totoo, di ba? Perform! Yes! Yes, nag-perform True kami yan. nung guys. Yun din. Isa sa mga highlight ko sa pagiging Rizalian is yung nakapag-perform tayo kami. Alongside artists. BGYO, yung Yes, ka-level namin, te.
Angie, oo. Oo. Si Jeremy. Yes. Ito kami Sheroes. Yeah, Sheroes yung in-establish naming name. And, wag kayo, sabi sa amin ni Maki nun, sino silang artist? Bago ba silang girl group? Yes! Tumabi-tabi kayo. Slay. At dahil dyan, itong score namin. Ganon. Pero yun nga, so papunta ka na doon Yes. sa pag Isa yun sa mga naging, kasi consider ko siya nung first year nga and second year, parang more on discovery pa. So, hindi ko pa masyadong alam, hindi ko pa masyadong gamay kung saan ba ako nabibilong. Parang, oh my God, naiyak ako. Hindi, pero yun nga, nung second year, na-realize ko na, okay, parang unti-unti ko na siyang na-realize kung saan ako dapat patungo. So, I had to, with that realization, sumabay din yung decision na, okay, I had to give up some priorities talaga. responsibilities para makapag-focus ako dito. Kasi hindi na rin ako naging effective nga, kasi magiging unfair na rin doon sa other, kung hindi ko rin maibibigay yung 100% ko. 100%, Parang hindi ko rin na rin siya kaya. So, parang benefit din siya, parang win-win situation din siya for both sa akin and yung yung other org. Mas na I had to give up. So, parang, yun nga. Tapos, nung ngayon, entering the third year na ako, parang na-realize ko na parang unti-unti ko na talaga na-realize at unti-unti ko nang nararamdaman. I'm on my way there. Malapit na ako. Malapit ko nang makita yung mahanap, yung inner hero ko. Yes. And I'm proud na naging malaking bahagi yung JRU. Yung buong community ng Rizalian community. Buong community talaga. Sa sa growth ko bilang adulthood. Oo. Parang masasabi ko talaga yun. Kasi ngayon parang ina-appreciate ko na talaga yung maliliit na bagay. Yung shout out kila Sir Pao, kay Ma'am Monica, kay Sir Allen, kay Sir Jo sa buong MCO. Yes. Kasi naging super super generous sila sa amin. Add ko na lang din sa mga na-shoutout natin. Of course, sa tourism department, kay Ma'am Joy, kay Dean Kath, this would be impossible. Being me, it won't be impossible kung hindi sila naniwala din sa akin. Hindi yun magiging possible kung hindi. Yes. Totoo. Ganun yung nararamdaman ko sa sa kanila Sir Pao. Yung level sa lahat ng mga natin. Grabe. Yung level ng growth na na-experience ko sa 3 years na stay ko dito, parang ayoko maiyak. Sayang yung makeup ko, Pero yun nga, parang kasi ngayon, na-appreciate ko na yung mga bagay-bagay. Dati kasi parang, although may mga opportunities na dumarating, pero parang kasi, na-realize ko rin na hindi pwede na maging ka lang, na mag-focus ka lang sa goal mo. Dapat i-appreciate mo talaga yung, and you don't take anything for granted. Yeah, totoo. I-appreciate mo kung anong mga damdamin mo, namnamin mo yung mga experiences, mga joy and lungkot, lumbay, lahat. Kailangan mo yun ma-feel to grow. I-allow mo yung sarili mo na maramdaman ang lahat yun. Kasi part yun ng journey mo True. Part yun ng journey mo dito sa community. And masasabi ko na ngayon na confident ako na sa mga people na nakasurround sa akin, malapit na ako. Malapit ko nang makita ang inner hero ko. Yes. And I hope na maging part din ako ng journey ng iba in finding their own inner hero. Ayun, isa siguro yun sa magiging legacy natin. Legacy as a Rizalian student, once na we stepped out na, yung impact na pwede nating mabigay sa future Rizalians and current Rizalians here at JRU. Kasi pag you're surrounded with people, katulad ng sa mga people from MCO, as passionate as them, parang mai-influence ka talaga, mai-inspire ka. Yes, magiging confident ka sa sarili mo. Alam mo yung kahit di ka talaga confident, dahil may they see naniniwala the potential in you, wala, ilalabas mo talaga yung kaya mong ilabas. And yun yung gusto ko ring maiwang legacy sa mga members din natin sa RCH. Totoo. To be exact. Kasi gusto ko ring maisip nila or kahit papaano na makita din nila tayo as someone na pwede nilang pagkuhanan ng inspirasyon. Yeah. Totoo yan. So yun, very very clap-clap din naman talaga sa buong Rizalian community. Sa buong stay ko dito for siguro 3 years. Ako 4 years. Ikaw 4 years. So, pinaka-point ng Rizalian journey ko
since pa-closing na tayo Yes. ng ating podcast. Medyo kasi again. gumagaral-gal na yung boses ko. medyo I don't want that. Natutuyo na yung yung eyes ko dito, Yung guys. throat ko para... Ayun na nga. Gaganon na. So, ang pinaka-takeaway dito is, as a graduating student, you will indeed find your inner hero at Jose Rizal University. You will experience all the emotions that you can experience, sabihin natin sa isang semester man yan, or the whole time na magstay ka sa JRU. But, let me tell you na all of those emotions will lead you to the right path. Ayan. Ikaw? Ako din. Ako masasabi ko rin naman since medyo nasa pa ako noon. Mm-mm. Ikaw dapat hapon. Mga 12 o'clock pa ako sa journey ko dito sa JRU. So medyo lunch break, ganun pa ako. So ako naman, ang gusto ko lang masabihin din. Ang point lang din ng ko. Gusto ko lang din sabihin sa ating mga future Rizalians. Ang gusto ko lang, i-allow nila yung sarili nila. At i-immerse nila yung sarili nila to all these opportunities. Yes. Kasi kung, if you want something, You'll do fight for something it about talaga. it. Oo. I mean, hindi pwedeng maghingi ka lang ng sana Lord, ganyan. You do the work. Yes, You do also the do the work. And you allow yourself to experience all these things, rejections, triumphs, parang it's all part of the journey. Lahat. Yes. Part yun ng pagiging Rizalian mo True. Kasi kung i-allow mo yung sarili mong mag-grow, kung i-allow mo yung sarili mong ma-experience lahat yun, dun ka lang mag-grow. Yes, totoo yan. Diba? Oo. Tsaka, yun nga yung sabi nila, when one door closes, a lot of doors will open. And windows will open. For you. So, ayun. Ayun ang ating Husay Rizal experience. So, I for hope, this pilot guys, episode. Yes. I hope diba? na may natutunan naman sila sa atin. True. Siguro a thing or two. Yes, a thing or two. Sana pinanood yun ng buo. Diba? Sana umabot pa kayo hanggang dulo. Oo, kasi nandito yung mga emotional parts, Charis. Muntik Ayun na ako maging emotional. Buti lang napigilan Hindi ko. tayo iiyak for today's video. So, ayun na nga, Rizalians. Thank you so That much, guys. was it. And I hope now we'll see you in the next episode. Yes. So, make sure to follow to all the social media platforms ng JRU and isama nyo na rin ang Rizalian Campaign Heroes. True. And ikaw, Mikes, kung if they want to see more of you, saan ka nila mahahanap? Sa bahay nyo. Sa street namin. But anyway, follow nyo lang din lahat ng JRU page and social media accounts para mas maging updated din kayo sa ating mga next episode pa nitong ating podcast. And maging updated din sila sa mga services na in-offer ng JRU. Yes. Yun. So I guess that's it, Mikes. Thank you guys for listening, for watching, for subscribing. Thank you very much. Yes. So this has been Mikey. And this is Kat. We'll see you again on the next podcast. Bye! Bye-bye! Thank you very much.